Magandang gabi po. Ito po muli si Katuring, ang tangkero ng bayan. At tayo po muli ay makikipag kwentuhan sa inyong lahat. Ano po, sa atin pong mga kasamahang tangkero dyan. No? Kasama na rin po ang ating mga suki. No? Ano man pong mga pag-uusapan po natin ngayon dahil marami po tayong mapagkukwentuhan at marami tayong uungkatin na mga usapin na may kaugnayan pa rin siyempre sa ating paghahanap buhay, no? At operasyon ng ating pag-LPG. So unahin po natin ang epekto po nitong naganap na pagtaas na sa presyo po ng LPG ngayon pong January 1. Okay, kung sa mga suki po natin, sa ating pong mga households, no? Sa lahat po na gumagamit ng LPG, para po sa hindi mga nakapanood ng at nakarinig o nakabalita, may naganap pong pagtaas noong January 4 sa lahat po ng LPG brands, no? Ay naipatupad po ang medyo mabigat-bigat at mabigat talaga na pagtaas, no? Imaginein mo, to the maximum of 4 pesos per kilo. So 44 pesos po ang dinagdag. Okay, so actually bago January 1 ay nagkaroon din po ng pagtaas ang ilang mga brands noong December 25. Paskong Pasko ay may sumipa. Sumipa pa itong mga LPG brands na ito at nagtaas. Okay? Ngayon, kung ano ang dahilan, wala naman ho tayong maririnig, no, na dahilan ng ating itong mga controlling players na ito, kundi ang galaw ng LPG sa pandaigdigang merkado. Ayan. Wala naman talaga tayong maririnig na ibang dahilan Ngayon, kung ano yung spesipikong dahilan, mainam ng manahimik na lang tayo, baka mamali pa tayo. Pero ang huli nga po nating pinag-usapan na nakaapekto po sa paggalaw ng merkado ay yun nga po, no, yung paring tagtuyot dito po sa Panama Canal. Isa po yan na nakaapekto dahil yung pong pag-transport ng mga tone-tonelada, barko-barkong mga natural gas mula sa Amerika patungo sa Middle East, papuntang Asia, at the same time ay nagkaroon na naapektuhan. Okay? So ang principle nga po diyan, kung ang dati ay 4 na pong barko ang dumadaan, ay nagiging, imagine mo, umabot nga hanggang 18 lamang. So just imagine na yung 4 na po na naglalaman na yan ng mga natural gases na yan ay hindi basta-basta na ay tatawid, no? Dahil nga sa pagtitipid na rin ng ilang milyong cubic meter na kinakailangan para mai-operate ang isang lagusan nila doon sa Panama Canal. Dahil alam naman natin na yan po ay state of the art na teknolohiya, no, para daanan ng barko, no? Kasi nga kapag umiikot po yan sa ibang bahagi, nagdadagdag po ng araw. So ganun pa rin po ang epekto po niyan. Kaya yung expected po natin na volume ay ng natural gas ay nababawasan. So dahil nababawasan, umuunti ang supply, pero padami ng padami pa rin ang demands, no? Ayan. At kasama na rin diyan itong patuloy na digmaan sa pagitan po ng Israel at sa Gaza, na sinasawsawan na rin ng dati ay hindi kinakatakot, hindi ikinakabahala ang digmaan na yan, pero bagamat ang digmaan na yan ay hindi na lamang sa pagitan ng Gaza, kundi
pati na rin po ang mga karatig bansa sa Middle East katulad po ng Iran. Kita nyo naman siguro sa mga videos sa TikTok, sa YouTube, ang balita tungkol po sa kanilang malalim na hidwaan, malalim na galit sa isa't isa, no? Heto nga, at dahil base sa aking intindi, mukhang yung ayuda ng Amerika ay hindi na ganun kinontrol na rin po ng mga Republicans nung kanilang Senado, yung pong pagpapalabas ng pondo. Kaya medyo kinakailangang manindigan itong Israel against yung mga kalaban niya. So dahil dyan, no? Okay, so isa pa rin dyan, siyempre, kahit nasabihin natin self-sufficient ang Russia at saka itong Ukraine, ayan, isa pa rin po yan. Okay. Ayan po ang so far ang nakikita pa rin po natin, no? At saka base na rin po sa kasaysayan ng supply and demand, napansin ko nga binalikan ko yung presyo nung last year doon sa aking mga suki, ay nakita ko na umabot sa ganyang halaga yung presyo. So asahan natin yan na hanggang hopefully by March or April ay bumaba na naman yan. Ayan. So itong January, nakakala natin hindi po yan agad-agad bababa. Sa halip, nakita nyo nga yung pagpipigil na ginawa na dapat sana last month pa pinigil, ano? Dahil siyempre paggalang na rin, respeto na rin sa nararanasan na iba't ibang trahedya. Ano ba ito? Itong mga lindol, itong bagyo sa iba't ibang panig ng ating bansa. At nagpatupad nga ng mga freeze order sa presyo sa ibang bahagi ng bansa, no? So, yun ay pagrespeto at pag-agapay na rin sa ating mga kasamahang sa ating mga kapwa Pilipino, no? Napaka-essential pa naman talaga nitong ating produkto, LPG, sa anumang industriya. Nandyan pa rin po itong ating LPG, parang gasolina rin po yan, ano po. Kaya lang, marami siyempre ang mga kasamahan, mga suki, no, mga mahal nating mga customers, ang hindi nila hindi nila subaybay yung presyo. Kaya pagka tayo po ay nagtaas, ipinatong lamang po natin yung pagtaas na yan, talagang dalawa lang ang reaksyon ng ating mga suki, either to retain or to stay with you, or maghahanap na agad yan ng maghahanap na, dudukot yan sa mga nakasabit na mga flyers. O kaya mga datihan at mga baguhan, huwag niyong wawalain ang traditional but still effective way of marketing. Ito pong flyering natin, ito pong pagdidikit natin, siyempre habang tayo ay nagdidikit, asahan na natin dyan ang mga kalaban natin, mga garding, mga tanod, okay, mga gwardya, at the same time mga homeowners, at the same time yung mga may-ari ng bahay, sisigawan ka dyan. Naranasan na ni Catherine yan, na sinigawan ng homeowners, na sinigawan ng presidente ng homeowners. Naranasan na tayong binantaan na tayo hindi pa papasukin sa isang sa kanilang subdivision. Siyempre, tayo naman alangan namang kontrahin natin yan, alangan namang awayin natin. Tayo nga yung little boys. Wag na. Pero siyempre, tomorrow again, nandiyan na naman si Catherine. Nagdidikit na naman po dahil yan po ang buhay ng ating hanap buhay. Okay, so yan, no, yung pagtaas na yan, yan ang main event ng ating industriya. Yung pong pagtaas na yan. Alam naman natin, sabi nga natin, pagka may pagtaas, kanya-kanya pong diskarte tayo para mapigilan itong suki natin.
nandyan ang, ito, makakapulot kayo, mga baguhang players na maliliit na katulad ni Catherine, na nagsisimula pa lamang. Siyempre, nandyan ang sakripisyo. No? Halimbawa na lamang, may pagtaas na 40 pesos, ang diskarte ni Catherine dyan, no? Hindi ko pagdadamot sa inyo yan, no? Nasa sa inyo pa rin po yan. Ang diskarte ni Catherine dyan, siyempre, kung yung unang, yung last price mo ay maayos naman ang markup mo, I mean, excuse me, pahinga ng tubig. Kung maayos naman, maganda pa naman, pasok pa naman yung kita, at nagtaas agad ng 4 pesos kada kilo, ang ginagawa natin dyan, kalahati lang. I-absorb ko na yung kalahati. Kaysa naman mawala yung suki. Di ba? Yan. Kaysa naman mawala yung suki, mabawasan ka. Although hindi maiwasan na talagang mababawasan tayo ng suki dyan. Hindi masaya na ikaw nagdagdag. Kahit anong paliwanag mo dyan na nagtaas ang planta, hindi nila, hindi pumapasok sa kokote ng mga yan. Hindi pumapasok sa isipan ng mga yan. Tatango-tango lang yan, tahimik lang yan. Pero, lumalabas na parang nananamantala tayo. Ayan, yan po ang real talk. Pagka nagkaroon ng pagtaas at ipinatong mo yung itinaas sa planta, lumalabas na parang nananamantala tayo. Ayan. Pero, sabi ko nga sa inyo, papasok dyan yung abilidad ninyo, yung diskarte ninyo, kung paano ninyo i-pacify itong customer na in just a minute ay lilipat na. In fact, kanina nga lang, no? Siguro, kasi nga itong customer nito, wala, hindi naman nila minomonitor yung LPG. Saka lang naman nila minomonitor yun. Pagka gagamit na sila, bibili na sila. Nagugulat sila. Samantalang, nanonood sila ng balita, minsan kasama yun sa balita, hindi nila pinapakinggan yun. Wala yun. Kasi nga naman, yung tangke nila, sorry, balik po tayo. Kasi nga naman, yung tangke nila, may laman pa . So, hindi agad-agad nila, hindi nila papansinin yung balita na yan. Magre-react lang ng konti yan. Pero yung reaksyon niya, paimbabaw. Hindi nila papansinin yan. Ang makakapansin dyan ng direkta, ito pong mga restaurant, mga karinderya. Ayan, at saka yung mga nagkataon na ubos na at bukas bibili sila. Talagang kumbaga, yung paliwanag mo, paniniwalaan. Kumbaga, hindi ka mahihirapang mag-justify. Pero itong mga puno pa ang tangke, ito matagal kumuha, ito ang mga atake sa iyo at kinakailangan diyan ng abilidad mo para mag-justify. Ano pa ba ang pwede nating ipan-justify? Bakit tumaas? Siyempre natural, wala naman tayo bang pwedeng sabihin kundi ang tumaas talaga at price increase, no? Katulad kanina po, no? Itong aking contact person dito sa isang suki natin na malakas kumuha. Ilang araw, kailan lang dumating, kung kailan ilang araw na pong na-implement natin yung pagtaas. Ito pong dinatnan niya, well-informed na tumaas. Pero ito, ilan lang dumating, nagulat siya ngayon. Pagkagulat niya ngayon, bakit gano'n, ang taas na? Ma'am, kako, di ba, last price mo, ganito. Pinatong ko lamang po yung ganito. Naku, sabi ka, inulit na naman niya yung, ang tawag nun, litanya niya. Naku, alam mo ba, kanina nga lang, nandito na naman yung isang, karelihiyon namin. Yan At, ito nga, ang bigay nga ganito, ang laki ng diferensya Ganito ay sabi. So, ayun, actually, matagal nang sinasabi yun. Matagal niya na sinasabi, pero dahil sa, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, sabi nga natin, maging tapat lang po tayo, maging makatotohanan tayo, at samahan din natin ng humility, kapakumbabaan. At samahan mo na rin ng ilang mga pangako.
Yan. Yan eh. Yun yung mga technique na pang-pacify. Na sinabi natin, ma'am, na talagang tumaas po. Actually, it's a national news po yan eh. Naibalita naman po yan. So, mga katangke, sa pang-technique dyan, pwede nyo pong i-record yung mga balita patungkol po sa pagtaas na yon. Andyan naman si Alvin Alchico, no? Alvin Alchico, madalas yan ang kumu-cover sa price increase. Pwede nyo pong i-video yon. At the same time, sa TV Patrol at ano pa mga mainstream media dyan, pwede nyo pong i-record yan. At yan po ang pan-justify nyo rin na talaga nga namang may pagtaas. Hindi natin masisisi dahil marami pong kasamahan din natin na mga tangkero na talagang mapagsamantala, likas na mapagsamantala. Maya't maya nagpapatong ng papiso-piso hanggang sa makamunini na siya. Di ba? At saka alam mo, ang mga suki matatalino na ho yan dahil alam nila na pag napasukan mo ng mura sa susunod, alam nila na magtataas ka rin. So, swerte mo na lang pagka nagtagal sa'yo yung suki mo na yan. Okay, babalik tayo. Mabalik tayo. Na itong suki ko na ito, malakas talaga. Malakas kumuha. So, every time na laging nagsasabi yan na actually may nanliligaw ng araw sa kanila at karelihiyon nila, kaibigan nila, ganito. Medyo na rin tayo. Fed up na rin tayo. Ang sinabi natin, nasabi ko, wala na ho talaga, no? Dahil sagad na po ako. Kung napansin po ninyo, ganito ang presyo ko nung araw. Nagbaba pa ako dahil nga rin sa sinasabi ninyo na may nanliligaw pa sa inyo. So nagbaba pa ako ng halagang 20 pesos. Baga, sinolder ko. Nag-dive ako for the sake na manatili siya sa akin at huwag siyang umalis kasi kabago-bago lang niya madali po na tayong makilga. Nangingilga gali siya. So, babanatan mo na naman ng power of marketing. So, bakit ka ba nagmamarket? Siyempre, is to persuade the customer. Diba? I-persuade mo rin customer and to win the customer na mag-stay siya sa'yo. So, how? Siyempre, isa nga dyan na mabisa ay, sige, binabaan ko ng 20 pesos, na-appreciate niya. So, nagtagal sa akin, mga ilang buwan na naman. No? Almost every time na ganyan, na lagi siyang, So, just today, ito sinasabi nga natin para sa mga mahal natin mga tangkero. Ngayon lang, yun na naman ang sabi niya. Siyempre, nagulat siya sa presyo. Binigyan mo nga ako ng ganito. Ayan, for your information, tayo nagbibigay ng something, hindi sinto-sinto, something. Para naman pampalubag, Siyempre, alam mo naman tayo, alam mong Pilipino, likas na, yan, no? Okay. Sa madal sabi, nagbigay nga daw tayo, ang problema, nagtaas na naman daw. Hindi niya nabalitaan yung big time increase nitong January 1. Pinaliwanag natin na mayroong ng big time increase sa LPG price nung January 1. Ngayon, dahil yun pa rin ang litanya niya, ang sabi ko, sagad na po talaga ako. Sabi ko, napansin nyo na, hindi, mahirap naman po na yung humility, At dapat maging tapat ka, maging totoo ka na. Huwag yung dive ng dive. Merong limit yung pag-dive mo. Huwag naman yung dive na hindi na kayang i-sustain yung operational expenses mo o mga gastusin mo, no? Kaya meron tayong limit, may ceiling. Ayan, ika nga, no? Kaya nga sabi ko, ma'am, napansin niyo naman po nung nagreklamo nga kayo na taas, binaba ko po ng 20. Okay, so kaya lang, eto na naman po may pagtaas. Mahirap naman po na taas ng taas si planta si brand. Hindi po natin ipapatong. Ano na lang po mangyayari, parang
lolokohin ko na lamang po yung negosyo ko. Di ba? Imaginein mo, magbabayad tayo ng rider, magbabayad tayo ng renta ng ano natin, tapos sobrang below the belt na po yung presyo. Hindi na ho natin kaya yan. Kinakailangan, stick pa rin ako doon sa markup na kinakailangan ay mag-stay naman sa atin para mahirap naman dahil nagninegosyo tayo. Natural dapat tayong kumita. No? Hindi naman tayo maramot kung magpatawad. Papatawarin natin sila kahit wala silang kasalanan. Kaya lang, ganun din, no? May limit din. Huwag naman yung masisira naman talaga yung sasabihin na ano, no? Pero itong nanliligaw sa kanya, heto imaginein mo, sa halip na magdagdag siya, nagbawas din siya. So, ayan ang mga laro ng sinasabi natin, no? Well, hindi ko siya tinutuligsa dahil hindi natin alam ang diskarte niya. Kaya sa mga kasamahan ko ring tangkero, na pag kami mga ganyan, huwag sasama loob ninyo. Huwag sasama loob niyo sa kasama nating tangkero. Huwag sasama loob ninyo. Ganyan, may mga ganyan diskarte. Hindi natin alam kung paano niya hahabulin yung ano niya at paano niya gagawin. Huwag lang to the point na hindi natin sinasangayunan na magbabawas siya ng timbang. Kapag halimbawa, halos pareho lang naman kayo na hindi naman kayo nagkakalayo ng bigay ng planta o bigay ng iyong dealer, tapos nagbaba ng ganun na, kumbaga sa iyo pala, makikita mo na kung magkano na lang natira sa kanya na hindi na katanggap-tanggap sa isang negosyante, sa isang yun na. Kung kaya niya pang i-absorb yung ganung klase ng patong lamang, well, prerogative na yan. Mga mga mahal nating tangkero, huwag masyado kayo negatibo sa kasama natin. Ako laging positibo. Huwag lang to the point na ang magsasuffer ay yung binibiling kilogram o net weight ng suki. Doon hindi na tayo sang-ayon. Hindi na po tayo sang-ayon. Bawasan mo yung kita mo. Walang problema. Bawasan mo yung kita mo. Kahit na sabihin mo na 20 pesos, 30 pesos na lang matira sa'yo, well, prerogative mo yan. Prerogative mo pa rin yan. Lalo na ito pong mga nagdidirekta sa planta. No? Prerogative mo po yan. Pero sabi ko nga, wag lang ho tayo mga kapatid na ang mag-suffer ay yung net weight. Okay, so wag natin gagawin yan. So ayan po yung pagtaas na yon. Then eto na naman January. Ayan, maraming nating mga kasama na tangkero. At mamaya na yung mga bago kasi marami na naman dyan bago na wala nang ginawa rin. Siyempre tanong ng tanong doon sa group, tanong ng tanong, nababasa naman ni Catering yun. No? Kaya lang medyo tinamad si Catering na magko-comment. At the same time may gawa ng video natin para makatulong tayo sa kanila. No? Dahil nitong mga huling araw tayo po ay abala dahil kinakailangan nating putulin ang isa nating kasamahan sa shop. So nangyari tayo ang siyempre laging nandyan para tuloy ang negosyo, tuloy ang operasyon. Ganyan si Catering. Ang katuwiran ko nga itinayo ko ang negosyo ko na ito na mag-isa ko lamang. Hindi tayo pwedeng i-hostage. Tatandaan ninyo lagi yan. Itinayo ko ang negosyo na ito na mag-isa ko lamang. Pero, hindi nangangahulugan na mag-isa tayo forever. Dahil kinakailangan natin siyempre ibahagi ang biyaya natin. Tatanggap tayo ng mga aplikante na rider natin. Okay? So, ang pagdating ng rider, ang pagdating ng suki, ay may pagdating din na tayo kinakailangan maghiwalay. Walang forever, nga. Yun din yung sinabi ko sa aking suki na walang ibang litanya kundi yung panliligaw sa kanya ng isang kasama nating tangkero. Normal yan. Wag tayong sasamaan loob sa mga nanliligaw. Wag tayong sasamaan loob.
Hindi ko mo niligawan ng isang tangkero yung suki mo. Sasabihin mo, sinusulot. Paano siya magkakaroon ng customer kung hindi siya magmamarket? Ang paraan ng pagmamarket, panliligaw din po yan eh. Lahat po ng industriya, ako nanggaling, marketer din po ako sa security agency. Hindi nyo na itatanong, kabahagi ng pundasyon ng aking bahay ay nanggaling po sa aking pagiging, sa experience ko po as marketing personnel, no, marketing agent ng isang security agency. Shout out, Philippine Military Veteran Security Investigation Agency, dyan po sa may Tandang Sora. Shout out kay kumparing Ronald Macurol na isa na ngayong ganap na abogado dyan sa Public Attorney's Office. Shout out kay Attorney Presida Acosta at sa kanyang asawa na si Benedicto Acosta na dati kong professor. At shout out na rin siyempre, baka nakikinig yan, si Attorney Edgar Villanueva. Yan, dati kong professor sa nakalimutan ko na yung subject ko na yun eh. Sa instrument, sa contracts. Tagal na tayo, taga-deliver na lang ho tayo ng tangke. Kaya nawala na yung ating hindi obligations and contract, about yun sa mga instruments. Yan, negotiable instruments kay Edgar T. Villanueva. Ngayon ay City Treasurer na siya. Pero anyway, hindi na rin ako kilala niyan. Kilala ko siya kasi mag-isa lang naman yan na professor ko eh. Pero ako hindi na niya kilala sa dami na kanyang naging estudyante. Anyway, siyempre, naging proud naman tayo dyan. So yun nga, no? Mga kasamahan nating tangkero, baguhin ninyo yung karakter natin na ganyan, yung ugali natin ganyan. Wag tayong mag-asal barumbado, wag tayong mag-asal walang pinag-aralan, wag tayong mag-asal na taong kalye, wag tayong mag-asal na gawin natin professional lang lahat, no? Gawin natin positibo. Niligawan nga yung customer ko eh. Malakas pa yun. Kinakailangan ko bang magalit doon? Hindi. Na-appreciate ko nga siya eh. Kasi natututo siyang mag-market. Kasi yan yung lifeblood ng ating business. Yung marketing. Huwag nating wawalain yan. So, isang marketing dyan, yung tinatawag na panliligaw. That's practical characterization ng marketing. Panliligaw. Di ba? Anong inililigaw mo? Yung kumpanya mo, yung store mo, anong meron sa'yo? Ayan. Ang banat niya ay eto. Imagine mo, ang baba ko na, binabaan pa niya. Hindi ko alam ang kanyang diskarte. Yan ang dapat mong i-ano sa sarili mo. Hindi mo naman diskarte niya. Pero sa ganun pa man, dahil sa pagiging tapat, pagiging makatotohanan natin, pagiging totoo lang naman, yung sinasabi natin na talaga namang ang ipinatong lang po natin yung 44 pesos. 40 pesos na nga lang yung tinagdag ko. Yung 4 na piso, ibinawas ko na naman sa kinita ko. Sa dati kong kinikita. So kung ang dati ang kinikita ko halimbawa ay 120. Minus 4 pesos. Imaginein mo. Di 116 na lang. Okay, di ba? Ganun po ang principle po doon. Pero, nanatili siya sa akin. Pero yung isa, sabi nga niya, ganito pa nga daw ang binawas. Well, sabi ko nga sa kanya, ma'am, hanggang doon na lamang po talaga ako. Wala namang forever. So, kung kinakailangan na po nating maghiwalay, malaki po ang aking pagpapasalamat sapagkat naging customer ko kayo. Ayan, di ba? Totoo po yun. Sinabi ko sa kanya kanina yan at maraming salamat kapag darating na po ang punto na aalis na kayo sa akin. Hindi ho sasamaan loob ko. Sa halip, isa pong karangalan sa akin na pinagkatiwalaan nyo ako at binigyan nyo ako ng pagkakataon na pagsilbihan ko kayo sa pamagitan po ng pagiging supplier ninyo ng LPG. So,
siguro pumasok sa kanyang puso at yung aking pagiging katapat sa kanya. Di ba? Totoo po yun eh. Bakit mo naman pipigilin yung customer kung aalis na nga at hindi kanya na nga natataasan na nga sa sayo eh. Mahirap naman, nagtayo ka ng negosyo, palugi. Di ba? Kinakailangan din na, okay, hanggang dito lang po siguro tayo, then sa susunod ulit. May nangyari pong ganyan. Na umalis sa akin ng October, sometime, on October, last year. Dahil nga nagtaas umabot na, nung naging 900 na yata yon, umalis na sa akin. At hindi ko agad-agad pinull out yung tangke ko, hindi ko maubos. At along the way, nagpapasalamat ako sa kanya at binigyan nga ako ng oportunidad na maging supplier niya. Maraming salamat. Ayun po sinabi natin. At ganun pa man, ay in case po, pwede nyo pa rin po akong kontakin na maging supplier ninyo. Di ba? So, hindi kami naghiwalay na masama ang loob. In-exercise lang niya yung kanyang right, yung kanyang karapatan, na hindi na siya pwedeng magpatali sa atin. Ganun ka rin, katangke. Baguhin mo yung ugali mo na aawayin mo na si customer, aawayin mo na yung kapitbahay mong tangkero. Dapat hindi ganun. Maging tayo, maging makatao din tayo. Maging makatotohanan tayo, no? Na ganyan talaga, walang forever. So, nagtayo uli siya ng isang shop niya, ng isang parang middle class. Medyo mataas-taas naman sa karinderya. Nagtayo ulit siya. O alam mo nangyari? Hindi daw sila nagkaintindihan nung pumalit sa akin. Kinontak uli si catering. Di ba? Kung nung bang paghihiwalay namin ay nag-away kami, inaway ko siya, ginera ko siya, siniraan ko siya. Palagay mo babalik pa ba yun? So, sa mga tweed, mga kapatid at mga kasamantang, mga katangke ni catering, open up your minds, no? Luwagan nyo ang inyong kaisipan, maging open-minded po kayo, maging wag ho kayong sasamaan loob pag aalis sa inyo ang isang suki, at wag din sasamaan loob sa mga kasama nating tangkero na nagmamarket lamang. Kahit pasabihin natin na binaba niya, sino ba ang magsasuffer nun? Di ba siya rin? Ba't kinakailangan nating magalit sa kanya? Sa halip maawa nga tayo sa kanya di ba? Ipanalangin natin siya na sana magtagal siya at mag-survive. Sa kabila ng ganun na lang kinikita niya. Kasi unang-una, wag mong husgahan. Hindi mo alam na nababawi naman niya yan sa ibang mga customer niya. Di ba? Yan, nakita nyo na naman. Ito kasing mga maraming kasamahan nating tangkero, masyadong berdugo. Berdugo kasi. Pati itong hanggang ngayon, sabi ko nga, dahil marami pa sila nakikitang generic, kawa pa rin ng ngawa ng ngawa, hindi mag-concentrate kung paano pagagandahin yung shop, hindi mag-concentrate kung paano padamihin yung customer, hindi mag-concentrate paano ayusin ang kanyang sistema sa pagmamarket. Sa halip, wala siyang ginawa, kundi ang tignan itong mga kolorum na ito. No? At nagpapa-apekto siya. Akala naman niya, nung dumating ang, bakit? Parang ganito lang yan akala niya, noong may Republic Act 11592, akala niya, justification na yon, nagaganda na ang benta niya. Hindi ganun ang pinangako ng 11592 sa atin, na pagka ikaw ay compliance sa 11592, ay gaganda ang kita mo. Gaganda ang kita mo, wala ka namang ginagawa. Kaya nauungusan ka ng kolorum. Wala kang ginagawa, kundi magmukmuk dyan at walang ginawa, kundi tignan itong mga nakapahalang na mga tangke sa kanilang motor. Tinitignan mo pa rin yung mga Japanese na papunta na ni dinadaan-daanan ka.
Huwag mong pansinin yun. Huwag mong pansinin yun. Ang importante sa bagay, kanya tayo ng antas ng objektibo eh. Yung mga layunin eh. Ako, tamang mag-survive lang. Makabenta lang ng pasampo, 15, 20. Nakaka-23. Masayang-masaya na ako. Ha? May bayad ka na sa rider? May naitabi ka pang pambayad sa renta? May natira pang pambili ng ulam pag uwi mo sa bahay ba? Matinding tagumpay na kay Catherine yan. Nagsimula tayo sa 2, 3, 1, 2, 3 lang eh. Anong ginawa ni Catherine? Nag-market. Marami diyang hopeless eh. Maraming hopeless na ang gusto yata i-market siya ni Republic Act 11592. Ang gusto niya yata i-market siya ni Regasco. I-market siya nung Solen, i-market siya ni Petron. I-market siya ni Shine. Hindi po. Kayo po ang magma-market. Tayo po ang magma-market. Okay? So, ayun nga, no? Bumalik sa atin. Ito, pangalawang kwento natin, ano? Bumalik sa atin. Yung kanina, yung pagtaas. Yung ngayon, yung marketing, yung value ng marketing. No? Na wag nating wawalain. Yang ika nga ay matagal ng matandang kaparaanan ng pagmamarket, yung flyering. Yan lagi, no? Ako ay every other day, si rider ko ay sinasabihan ko, magdikit ka dyan. Hindi lang yung kada-deliver. May time din na wala siyang ganong deliver, palalabasin ko yan, makapagdikit ng kahit ganyang kakapal na flyer, malaking bagay na yan. Malaking bagay na yan. Sinong babalik sa'yo pag hindi ka nagdikit? Pagkatapos niya magdikit, si Catherine kakain. Yan. O kaya, habang ako ay papunta pa lamang, hindi ako nakakonsentrate lang sa daan. Lilinga-linga tayo, ha? Nilalabag natin yung turo sa driving school na dapat nakafocus sa daan. Tayo hindi. Palinga-linga ako. Tinitignan ko dyan yung mga karinderya. At the same time, tinitignan ko yung mga subdivision na dinadaanan ko dahil tatargeting ko sila sa mga susunod na araw. Lumilipat ako ng ruta ng daraanan. Ayan. O kaya, pag may nakita ako dyan na under construction, under modification, na isang pwesto na akala mo gagawing karinderya, gagawing tapsilugan, ayan. Binababaan ko yan. Kapag ikaw ay walang ganyang basic na guts, kasi hindi lahat kaya mag-market. Kung feeling mo sobrang gwapo ka, feeling mo mayaman ka, hindi mo na kaya talagang bumaba niyan at makipag-usap sa karpintero. Hindi mo alam yung karpintero na yun, siya pala yung may-ari ng karinderya ng tapsilugan. It so happen, ayun. Di ba? Binabaan ko. Meron daw. Sabi niya, bossing, minarket ko rin yun, ikaw pala nakakuha. Well, di ba? Una-unahan lang yan Una-unahan lang yan. Sabi nga, di ba? Daig ng maagap ang masikap. Masikap ka nga, hindi ka naman maagap. Pero siyempre, parehong importante yan na dapat masikap, maagap, at masipag. Ayan. Dapat kasama lagi yan. Kaya lang, pagdating sa dalawa, sang-ayon ako doon. Daig ng maagap ang masikap. Inaagapan ko. Ayun, nadagdagan pa. Nadagdagan. So, ayun, sineshare ko po sa inyo na huwag na kayo masyadong maghanap pa ng ang dami nyo pang mga tanong na ano ba ang tamang pagmamarket? Kasi ginawa ko ng lahat Paano ba natin, yan, yung tanong ng anonymous na yun Yung ang tanong ng anonymous doon sa paano daw ba ang tamang pagmarket? Ginawa niya ng lahat. Paano mo daw tatalunin ang isang, for instance, ang presyo mo ngayon, halimbawa ay 890 o 900. Paano mo tatalunin yung 840? Ayan. Paano mo tatalunin yung 790?
Ikaw ba naman, halimbawa, ang presyo mo ay 940. Yung kalaban mo ay 780. Paano mo nga tatalunin yon? Nako po. Common sense, di ba? Huwag mo nang layunin na talunin yon. Napaka-importante po na pagdesisyon ay ang factor po ng presyo. Ikaw, ilagay mo yung sarili mo bilang isang customer. Palagay mo. Palagay mo. Ikaw ba na 940 ang pipiliin niya o itong 780? Okay. Napakatanga naman ng customer na yun. Pipiliin niya yung 940. Obviously, in terms sa difference ng presyo, pipiliin ko yung 740 as against 940. 200 peso difference. Di ba? Ngayon, pero ako ang tanong mo, paano ang pagmamarket? Ang pagmamarket, hindi lang para right away ay lumipat agad siya sa'yo. From 740 na inilalaban mo ay 940, paano lilipat yon? Diba? Hindi ho ganun ang marketing. Napaka-imposible na po yun, na basta-basta mo siya agad mapapalipat. Paano mo kukumbinsin yun? Hindi na. Alam mo ba yung parang climatization yan yung mga umaakyat sa mga bundok na matataas. Okay? O kaya, yung pong parang ano po yan, ganito po yan pag nag-aaral po tayo, di po ba? Hindi naman agad yung advance ang tinuturo sa atin. Yung basic muna. Okay? Yung basic muna. Kasi hindi niya ma-appreciate yung advance May hirapan siya Magkukwit yan. Pagka ipinakbak mo agad yung advance. Ano ang basic niyan? Di ba? Di ba ang ginagawa ni Katuring? Usap-usap lang muna. Usap-usap muna. Tambay-tambay ka muna dyan. Bili-bili ka muna ng bili-bili ka muna. Bili-bili ka muna. Kung sasabihin mo sa akin, wala yan Katuring. Kinainan ko na ng ilang beses. Sabi ko sa iyo punta na naman agad natin. Dapat may ceiling ka. Huwag naman yung ubos na yung pera mo kain ka ng kain dyan. Baka magtae ka pa dyan, Dudong. Takbo ka pa sa ospital. O kaya, hindi ganun. Ang punto doon is, daanin mo siya sa diplomasya. Daanin mo siya sa mga bagay na praktikal. Okay? O kaya, yun nga sabi ko sa iyo, hinto-hintuan mo siya, kukwentuhan mo siya, bubulatsingin mo siya ng konti. Huwag mo na ipapasok yung 940 mo, baka takihin yun. Huwag mo na ipasok yun. Ako ba, bago ko nakuha yun, hindi ko siya nakuha agad yun. Siguro, it took me about 4 months to 6 months bago siya pumunta sa akin. Ano ang nagdikta sa kanya na lumipat sa akin? Di ba? So, ang ginawa ni Katuring, dahil minsan hindi ka pa nga pinapansin dahil sa dami ng tauhan, hindi mo alam kung sino doon ang dapat kausapin. So, wala tayong ginawa. Araw-araw, or pag may pagbaba, nagdidikit ako ng flyer. Ma'am, naabutan ko yan yung kamuraan Ma'am, 700 dati. Ma'am, 780 po tayo ngayon. Ayan. Sabay lingong ka dun sa, ikalat mo na yung mukha mo doon kasi hindi mo alam kung sino yung dapat mong kausapin doon Ma'am, 780 tayo ngayon. Susunod naman, Ma'am, 760. Uy, walang patitingin lang sa'yo hanggang sa nakakausap ko na yung mga tindera. Sige po, at kausapin ko po wala po dyan si nanay kakausapin ko po. Mama. Tapos, kumuna yun. So, isa yun, sa every time na pagtataas, pagbaba, kahit pagtaas, Ma'am, 820 po tayo ngayon. Taas pa rin. From 700, biglang taas. Hanggang sa, then next, kausapin ko yung mga tindera, medyo tambay muna tayo ron. Inom ng Coke, kahit di tayo inom ng Coke. Ayan. Tapos kahit may dala akong tangke, tambay muna ako doon. Kain ako ng pares niya. Ganun lang po yun. Ngayon, hanggang sa
nagkaroon sila ng interest, nagtatanong na, pasukan mo na ngayon. Pag nagtanong na yan, pasukan mo na. Okay? Kumbaga nagka-interest na sa sayo ibigay mo na yung interest mo. Ipasok mo na, bakbakan mo na. Bakbakan mo na. O di, hanggang sa nag-text sa akin. O, di ba? Nag-text sa akin. Magkano ang ano mo ngayon? Sabi ko, ba't ang taas naman? Nakala ko ba? Ay ma, pasensya na po. Talaga pong nagtaas po ngayon. Ganito dati Sabi ko, tapos para naman hindi siya mabigla doon sa pagtaas na yun. Sige po, sabi ko, bawasan ko na lang po ng kahit 20 pesos, ma'am. Di parang bumalik sa presyo na inaakala niya. Di ba? Pasok pa naman sa kita. Yun mo naman, di ba? Ganun po 'yun. Ito, hindi lang naman mga tangkero nakikinig sa akin. So, sa mga suki natin, yun po rin naman siyempre. Hindi naman po pwede tayo mag-survive nang hindi tayo kumikita. Kailangan ho tayong magtakda ng kita na tutugma at sasagot po sa operational expenses po natin, sa operasyon po natin. Ganon din naman po sa inyo. Kaya wag nyo sasamain pagka talagang nagtaas, tataas po yan. No? Okay. So, ayun nga, no? May umalis, then bumalik sa akin. Bakit? Ang lesson po doon, sabi ko nga sa inyo, ay wag nyo nga awayin. Umalis kayo ng may diplomasya. Maayos. Wag yung pababa ka ng pababa. Manindigan ka rin na talagang hindi mo na sa kaya pwedeng babaan. Wag naman yung meron ka pa naman talagang dapat pwedeng ibaba, hindi mo binabaan. Yan. Isang lesson po yan na na-experience din ni Catering. Kanina rin naman, may umalis sa akin. Alam mo kung sino tong umalis na ito. Hindi ko siya pinahiram ng tangke. Ang mabigat nun, sinwap ko yung Dragon na tangke niya ng libre sa isa kong tangke na brand. Sa kagustuhan ko na kasi naman actually naipalit ko naman din yun sa madaling sabi normally talagang may china-charge din po tayo pagka ho talagang Dragon na yung tangke, no? Pero sa kanya dahil hindi natin na chinarge. Minimal lang konti lang Kaya ko pa naman. Ayan. Kasi talaga naman si Brand nagcha-charge din Lalo si Rigasco. Nagcha-charge yan kapag may tama yung foot ring, may tama yung china-charge So, natural, cha-charge mo. Pero, itong suki ko nito, hindi ko chinarge. Ilihim natin ng kanilang mga pagkakakilanlan para sa proteksyon ng kanilang ay pribadong buhay. Ayan. Pero bakit parang lumalaki itong sugat ni Catering sa Anyway, ayun nga po, tawag nito, nawala ako sa sinagot ko siya, nilibre ko siya. Sa madaling sabi, hindi ko siya chinarge. Ngayon, nagtaas nga talaga, di ba? Nagtaas itong January, tumaas po yung aking presyo. Okay, regas ko yun tumaas. Natural. Hindi niya na sabi niya, sandali muna. Hanap muna ako ng mura. Ayun, siyempre imagine mo, nasaktan tayo noon, di ba? Imagine mo, sabihin na nating makahanap siya ng mas mababa sa iyo ng 20, mas mababa sa iyo ng 40. Pero siyempre, ang masakit doon, yung bang, alam ko nangyayari rin po yan sa marami nating kasamang tangkero na nagpakita ka sa kanya ng malasakit, sa kagustuhan mo rin na wag siyang umalis. May mga mga in-extend kang sa kanya pang-agapay. Pero sa halip na magstay siya sa'yo, siya pa yung may ganang umalis at hindi man lang niya isipin yung ganong naging pinagdaanan ninyong dalawa, yung ganong yung ganong tawag nito, ginawa mo para sa kanya. Minahal mo siya, ngunit sa kabila na iniwang ka pa rin niya. Ayan. Di ba? So, masama. Pero, ganun nga sabi ko nga sa inyo, hindi natin kinakailangan siyang cornerin. Hindi natin siya kinakailangang
awayin. Umalis siya. So sabi ko, well, sige po, kayo po, sa kabila po nung pagpapalit ko nung inyong M-gas na tangke, ginawa kong brand, lilipat po kayo. Nasa sa inyo po yan. Maraming salamat na lang din po kahit papaano. Naging customer ko kayo. Pero kahit papaano, may pasipa, di ba, ng konti na nilibre ko sila eh. So, sa madalit sabi, yan ang real talk na naman, na nangyayari sa ating mga tangkero na may umaalis. No? Wag tayong wawalaan ng na pag umalis kaaway forever, wag. Tuloy mo pa rin ang marketing. Dikitan mo pa rin yung bahay niya. Babalik at babalik pa rin yan. Dikitan mo pa rin. Tapos kausap mo pa rin. Follow up mo pa rin. Kumusta na po? Baka wala na kayong Pakita mo na ikaw wala kang masamang damdamin sa kanya. Ayan marami na po tayong mga naibahagi sa inyo na mga values, mga right values, na tamang approach sa mga suki natin. At lastly, ito nga, renewhan na po January. So maraming mga kasama nating tangkero na ligalig na naman ngayon. Maraming mga nagtatanong, katuring ganito. Nakapag-renew na ho ba? Magre-renew na lang, wala pang kinikita. Ayan. Well, sabi ko naman, the choice mo, kung magre-renew ka pa rin ng business permit mo o hindi na. Kung mananatili kang nagtatago sa dilim, mananatili kang nakasara ang pintuan, at mananatili kang illegal ang operasyon mo, well, choice mo yan, kapatid. Kung ang diringgin mo ay mga illegal-minded na mga tao, na mga dating tangkero, choice mo yan kung magpapalason ka. No? Ito lang, Lea, sinasabi ko sa iyo, wala kang matututunan sa mga tangkero na walang ginawa kundi illegal. No? At wala kang aasahan sa mga yan na magandang sasabihin sa iyo, kundi about against sa 11592, against do pagbebenta ng mga standard na tangke, against sa pagbebenta ng mga branded na tangke. At siyempre, hindi walang perpekto, alam naman natin, nakikita natin dyan yung mga dragon ng mga brand, na sinasabi natin, bakit yung ganito? Kung hanggang ngayon, ayaw mong tanggapin yung key reasons kung bakit kinakailangan tayong magbenta ng pure brands, na kailangan branded ang LPG cylinder tank, simply because kinakailangan may managot sa tangke in terms sa kanyang physical safety condition at sa kanyang laman. At the same time, yung kung ano man ang magiging maging issue, maging problema, mayahabulin si suki. Kasi nga, ang pinoprotektahan dyan ay yung health, safety, and security ng end consumer. Hindi niya sinabi niya na para lumaki ang kita ninyo. O kita natin. Dahil yan naman, may naman lagi yan. No? May ceiling naman ang kitaan natin. Okay? So, nasa sa inyo yan. Pero siyempre, kay Catering, mainam po na mag-renew po kayo ng ating mga permits. No? Mainam po na kumuha kayo ng permit bago kayo magsimula ng inyong operasyon. Okay? Marami po dyan mga brand. Kausapin po ninyo paano. Magpatulong po kayo. Tapos iwas sa mga negatibong mga salisalita dyan. Okay, so ito na naman, at yung annual reports na tinatawag, kung totoo raw ba yan at may nag-file na. Sa ngayon, natural, baka wala pa nga nagpa-file ng kanilang annual report. Pero kung tatanungin niyo po ako kung yan po ay totoo, ay nasa guidelines po yan Nandun po yan puntahan nyo uli yung Google. Okay? Paano nyo makikita yan? Puntahan nyo ang Google, puntahan nyo yung DOE Downloadable Forms. DOE Downloadable Forms, makikita nyo, number 7 and number 8. Andun sa loob po niyan, makikita mo yung annexes na yung annual report na nire-require po yan. So,
wag mo nang tanungin kung may nag-file na ba o wala. It's a mandatory. Obligasyon po natin yan na mag-file po tayo. Hayaan ninyo, titignan ko, tatanungin ko paano natin i-file yan. Kontakin natin yung ating puting ahas. Hindi ito puting ahas ni Maharlika. Tungkol doon sa pulvoronic video. Kayo ba mga katangke ay may pagkakataon pang nanonood, nakikinig at nakikibalita sa mga current events, mga social issues? Ayan. At tayo ay kukontakin po natin ang ating bubuwit at puting ahas. Tingnan natin kung paano pag-file yan. Pero kung tatanungin nyo ako kung yan ba ay mandatory, yes, it's mandatory. Pero siyempre sa ngayon, parang walang pinag-iba po yan sa pagpa-file po natin ng pagkuha po natin ng LTO. Asahan mo na yan na indultuhan at pwersahan na naman po yan. Dahil si Catherine wala pa rin. At kinausap ko nga si Mrs. kung kailan, hopefully by next week, tignan po namin na masimulan, hindi ma-submit, masimulan. Dahil kasama si Catherine sa indulto, kahit nung tayo ay mag-secure ng LTO. Pero, hindi natin pwedeng i-underestimate, hindi natin pwedeng i-disregard yung requirements na yan ng Department of Energy. Puntahan po natin yan, basahin po natin, intindihin po natin, at simulan na po natin. Ayan, simulan na po natin. At taong 2024 na po, pasiglahin po natin ang ating operasyon. Magbasa-basa ng Republic Act 11592, kasama na po ang implementing rules and regulations. Then at the same time, meron po tayong gustong tawag nito, nawawala po tayo sa natin, sa flow ng okay, so yun, tuloy-tuloy lang po natin. Sana, ito nga pala, i-share ko lang ang ating pwedeng sabihin ng mga kasamahan natin na plastic ka, Catherine, maniwala akong masaya ka. Hindi man tayo, ito po, alam mo, dati po tayong isang ordinaryong manggagawa po, tanging tayo'y ang tax na, yung income tax lamang po ang naiko-contribute natin sa gobyerno nung araw. Pero ngayon, nakaka-proud na yung pong pagod natin sa pagmamarket, nabibigyan po natin ng bahagi ang pamahalaan. Huwag na ho nating tignan kung paano gastusin kung ito man ay dinadala lamang sa biyahe, nagtambalos-los. may pagkapolitisa si Catherine, wala na akong pakialam kung dinadala ni tambalos-los to sa pagsama-sama niya kay Kuting. Ang sabi ng puting ahas, yung sinasabing eto ngayon anyway, bago tayo pumunta sa politika, masaya si Catherine. Sana naman makaramdam din kayo ng saya, Wag na lang yung kung gusto, wag niyo namang isipin na gusto niyo kayo lang ang kumita. At gusto niyo ay grabe, tonelada ang benta ninyo. So ngayon ay medyo mahirap na po yan. Kung hindi po kayo dealer na nag-hold directly sa planta, hindi nyo na po ma-appreciate yan. Hindi nyo na po kayo makabenta ng tonelada, hindi katulad ng araw. Ngayon, pag naalpasan mo yung 10, 15, 20, napakasarap ng pakiramdam. At yun ay numerong tumatapat sa pagod at effort na ginagawa mo sa marketing mo. At lumalabas po yan Subukan mong tumambay ng matagal sa iyong shop at hindi ka lalabas. Yung sales mo bumababa Diba? Yung sales mo bumababa. Subukan mong maglalabas. Nagkakaroon ka ng mga encounters sa mga would-be customers. Tumataas ang sales. Ayan. At siyempre, yun nga, masaya ang damdamin ni Catherine. Sorry kayo kung hindi kayo masaya. Kahit na alam ko na nababawasan yung kita sa pagbabayad ng buwis, masaya pa rin.
masaya pa rin tayo. Kahit na medyo may pagka-hocus-hocus-pocus, importante nakakapagbahagi po tayo ng buwis. Nagbibigay po tayo ng buwis sa ating pamahalaan na nakatutulong po yan sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Hindi po para pakinabangan ni Catering right away, para po sa mga susunod na henerasyon. Maaring mawala no po tayo sa mundo, kahit pa paano, nakatulong po tayo sa ekonomiya ng ating bansa. Nakatulong tayo sa kay Kuting, eka nga. Ayan. Ngayon, itong si Mr. Macaranas na General Macaranas, na ginamit itong sinawsawan, itong issue ng pulboronic video, okay, na hindi naman pala nila napapanood pa. Kasama na itong amo ni Puting Ahas, na kung saan-saan lang din nanggaling itong mga pulboronic na issue na ito. At ito ngayon, hinahabol sila ng sandatahang lakas. Ayan, mahirap magpakasikat dahil lamang sa wala ka namang wala kang personal at wala kang talagang nalalaman dyan, nakikisaw-saw lang tayo. Dadali tayo dyan. Okay, sige. At panalangin po natin na maging produktibo po ang ating taong 2024 at Happy New Year po sa inyong lahat. Pasensya na pagka si Catering ay hindi na ako nagbablog dahil tayo naman ay hindi nagbablog para kumita. Tayo po ay nagbabahagi lamang kapag may ibabahagi tayo. Pag wala, matagal, wag niyo ako makikita sa ere. No? At maraming salamat sa hindi pa rin nakakalimot at patuloy na sumusubaybay sa walang kakwenta-kwentang vlog na ito ni Catering, ang tangkero ng bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating mga mahal na tribo. Okay, magandang gabi po.